Kabanata 141. Mas maaga kaysa sa iyong iniisip, ang tatlong bagong mararangyang sasakyan ay nakaparada sa labas ng isang plaza malapit sa 5-star hotel. Pagkababa ni Megan sa sasakyan ay lumapit siya sa magandang kalooban. Severin, pabibilhan sana kita ng mamahaling hapunan para matest kung mayaman ka ba talaga tulad ng sinabi mo. Dahil binilhan mo ako ng kotseng ito, hindi ko nagagawin iyon. Kumain na lang tayo. Nagpalitan ng tingin sina Judith at Maurice at sabay nang umiti. Sa simula pa lang ay tina-target na ni Megan si Severin. Matapos bilhin ni Severin ang kotse para sa kanya, kitang-kita na nagbago ang kanyang ugali. Bagamat medyo snobbish pa rin siya, maganda pa rin kung itigil na niya ang pag-target sa anak nila at aminin si Severin bilang asawa ni Diane. Kung tutusin, alam nilang mas mapipili si Diane kung hindi siya ang makakasama ni Severin. Hindi maiwasang minsang nakakulong si Severin noon at labis ang paghihirap ni Diane dahil sa kanya. Maraming tao ang nanunukso sa kanya sa loob ng maraming taon. Dapat talagang tretuhin ng mabuti ni Severin si Diane para makabawi sa kanya. Wow, napakabihirang sandali. Talagang nagiging makatwiran ka. Napatingin si Diane kay Megan. Diane, anong alam mo? I'm doing it for your own good. I was trying to test him. I don't want to see you suffer and live poor with him. You were so talented and he was the reason you suffer. Mabilis na sabi ni Megan. Ngumiti ng mahina si Diane. Sige, let's go. Anong gusto mong kainin? You can order anything you want. This is the first time he will treating all of you. Tiyak, ayokong isipin nyo na kuripot din siyang tao. Hindi siya madamot. Tignan mo ang kotseng binili niya para sa akin. Imposibleng tawagin siyang kuripot. Ngumiti si Megan. Pagkatapos ay nag-isip siya at idinagdag, ngunit ang doti at ang mga sasakyan ay ganap na walang kaugnayan. Hindi kami tatanggap ng kahit isang sentimo na bababa sa doti na ipinangako niya. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang halagang ipinangako ko. Ngumiti ng mahina si Severin. Ang $7 milyong ay wala sa kanya. Mabilis na nakarating sila sa restaurant ng hotel at nag-request na kumain sa isang private room. Umorder sila ng lamesa na puno ng pagkain. Sa pagkakataong ito ay hindi na sinubukang guluhin ni Megan si Severin at 3 ulam na lang ang in-order. Si Diane ang umorder ng karamihan ng mga ulam. Bukod dito, umorder din sila ng ilang bote ng red wine. Sa kabuuan, ang tanghalian ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $16,000. Nang matapos silang mananghalian, sila ay bumalik sa plaza. Judith, you and Maurice have never been to our house. It's still early now. Why don't you come over now? Magalang na sabi ni Felicia. Sa tagal ng pagbabayad ni Severin ng bill ngayon, sinusubaybayan ng mabuti ni Felicia at nalaman niyang hindi man lang nagulat si Severin noong siya ay nagbayad. Malinaw, ang halaga ay hindi sapat upang magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Sa wakas ay naniwala siyang hindi kasing simple ng hitsura niya si Severin. Siguro si Severin ay maaaring maging isang tao na may bagong pera. Bagamat hindi niya alam kung saan niya nakuha ang pera. Hindi naman iyon ang problema niya. Malaki ang paniniwala niyang matatanggap niya ang doti ng walang kabiguan. Naalimpungatan si Judith nang makitang kausap siya ni Felicia ng magalang at mahinahon. Mabilis siyang tumango. Oo, sigurado. Pumunta tayo doon ngayon. Sa tingin ko, malamang na hindi alam ni Severin kung saan ang bahay niyo. Ngumiti ng mahina si Severin. Seryoso, hindi ko talaga alam. Oo, dapat kong puntahan kung anong klaseng lugar ang tinutuluyan ni Diane. Tara na. Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, napakasarap ng kanyang pakiramdam. Masasabi niyang pagkatapos ng pagtatanghal ni Severin ngayon, ang kanyang ina at kapatid na babae ay hindi na siya nagustuhan tulad ng dati. Pagkaraan ng ilang sandali, lalo na pagkatapos mailipat ni Severin ang doti sa account ni Felicia, naniwala siyang lubos na tatanggapin ng kanyang ina at kapatid si Severin bilang bahagi ng pamilya. Oo, alam niyang snob ang kanyang ina at kapatid. Sa kaibuturan niya, umaasa pa rin siyang matatanggap ng kanyang pamilya si Severin.
Umaasa siyang mabibigyan siya ng basbas ng kanyang magulang at ng kanyang pamilya. Masasabi ni Severin na bumuti ang kalooban ni Diane. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting emosyon. Pera pa rin ang pinakamahusay na tool sa mundong ito. Bagamat hindi naisip ni Diane na iwan ako noong mahirap ako, hinding-hindi kami pantay-pantay ang pakikitungo ng kanyang pamilya. Hindi na kailangang sabihin na pinagpala nila. Si Diane ay magkakaroon ng isang kakilakilabot na oras kung patuloy kaming mamuhay sa ganoong paraan, naisip niya. Hindi nagtagal, dumating ang 3 sasakyan sa estate ng Shanahan. Bawat miyembro ng Shanahan ay nakatira sa villa sa loob ng estate. Bumili sila ng ilang villa at nagtayo ng pader para gumawa ng sarili nilang private compound. Gayunpaman, ang mga villa na ito ay hindi maihahambing sa villa sa Dragon Lake Vista kung saan nanatili ngayon si Severin. Anong nangyayari? Kanino ang 3 sasakyan na iyon? Hindi ko alam. Hindi ko nakita ito dati. 3 magkaparehong sasakyan. Pastahan ako na nagkakahalaga sila ng halos $100,000. Hindi. Nagkakamali ka. Ito ang may pinakamataas na spec. Marahil ay humigit kumulang $200,000. Damn! Tara at tingnan natin kung sino ang may-ari. Ang ilan sa mga katulong ay nagtrabaho para sa mga Shanahan at nakita ng mga miyembro ng Shanahan ang 3 sasakyan na nagmamaneho mula sa malayo. Mabilis naman silang sumunod. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa lugar kung saan tumutuloy si Williams at ang kanyang pamilya. Seryoso, tama ba ang nakita ko? Binili sila ni Megan. Natigilan ang isang magandang binibini ng mga Shanahan nang makita niyang bumaba sa sasakyan sina Megan, Felicia, at William. Nakaramdam siya ng kaunting sama ng loob dito. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamagandang babae sa Brookborn. Sayang, lahat ng mayayamang binata ay si Diane ang habol at hindi siya noong nakaraan. Halos lahat ay nilampaso siya ni Diane. It made her feel like Diane was the one who stole the limelight away from her. Kung wala si Diane sa picture, ang pinakamagandang babae na laging pinag-uusapan ng mga mayayamang binata ay si Miriam Shanahan, at hindi si Diane. Bagamat maganda rin si Megan, hindi niya akalain na mayroon si Megan para makipagkompetensya sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas, maliit pa si Megan at hindi pa ganap na lumaki. Kahit na ngayon ay lumaki na si Megan at mas maganda kaysa dati, mas sexy pa rin si Miriam kaysa kay Megan. Wow, pinaglalaruan ba ako ng mga mata ko? Megan, ano bang nangyayari sa sasakyan na ito? Ang mahal ng sasakyan na ito, di ba? Kakaibang tanong ni Miriam nang lumapit siya. Maya-maya ay tumingin siya kay Severin. Ha? Sino ang lalaking ito? Parang hindi ko pa siya nakita dati. Nakatayo si Diane sa harap ni Severin nang itanong niya iyon. Pinag-isipan niya ito at nagpatuloy, Diane, binili ba ng gwapong ito ang mga sasakyan para sa iyo at sa iyong pamilya? Ngumisi si Diane. Hindi niya kailanman nagustuhan si Miriam. Noong siya ay nagde-deliver ng pagkain, minsan ay nakasalubong niya siya sa kalsada. Kusa siyang inaasar at kinutya ni Miriam para sumama ang loob niya. Hindi ngayon lang nangyari. Ngumiti si Diane at sumagot, oo. Medyo mahal ang sasakyan. Around $200,000 each. This is mine. The other 2 belong to my parent and Megan. Nagulat si Miriam nang malaman ang presyo. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at sinabing, hindi mo ba sinusubukang maging tapat sa ama ng iyong anak noong nakaraan? Naalala kong sinabi mong makakasama mo siya kahit anong mangyari. Haha. Ano ang biglaang pagbabago ng puso? Hindi na mapakali si Diane sa pakikitungo sa kanya. Malamig niyang sabi, bakit? Nagseselos ka ba? I can't help that, I'm so attractive. This handsome guy here insists to buy for me. Wala naman akong magagawa. Let's go, honey. Tara na sa loob. Pagkatapos noon, kusa niyang hinawakan ang kamay ni Severin at tinawag si Severin na honey niya para lang magalit si Miriam. Tingnan mo sila, tingnan mo lang sila. Pagdiin ni Miriam, galit niyang pinadyak ang kanyang mga paa nang pumasok si Diane at ang kanyang pamilya. Sa totoo lang, umaasa siyang patuloy na makakasama ni Diane ang makulat na lalaking iyon.
Umaasa siyang si Diane pa rin ang matigas ang ulo na babae na nagpumilit na makasama si Severin. Iyon lang ang tanging paraan para patuloy niyang insultuhan ang mga ito at ibaba ang tingin sa kanila. Ang mga bagay ay hindi naging ayon sa inaasahan niya. Isang gwapong lalaki ang talagang humahabol kay Diane ngayon, at gumastos pa ng pera para makabili ng 3 sasakyan para lang mapasaya ang mga magulang ni Diane. Ang selos sa puso niya ay muntik ng sumabog. Sa kasamaang palad, wala siya noong sinira ni Severin ang kasal. Matapos niyang marinig kung ano ang nangyari, nagsisi siya na hindi siya nakadalo sa kasal. Kung siya ay nasa lugar, tiyak na pupunta siya at tumingin sa halip na makaligtaan ng isang magandang palabas. At least, nakikita niya ang lalaking nagpumilit na pakasalan si Diane. Magandang pagkakataon iyon para ipahiya si Diane at ang lalaking iyon. Napakamangha ni Diane, having another rich kid after her again. But who is this rich kid? I don't think I ever see him before, usapan ng isang maid sa pintuan. Who cares about that? He's definitely a rich kid having the ability to spend that much money to buy that 3 luxurious cars. How miserable our life is. She could easily change her life without sweat. Most importantly, the man don't mind that she has a daughter, sagot ng isa pang kasambahay. Lalong nagalit si Miriam sa narinig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Maya-maya, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Mabilis siyang tumakbo para hanapin sina Catherine at George. Lola, Tito George. Ha! Stanley, nandito ka rin. Pagdating niya sa villa na tinuluyan ng kanyang lola, may nakita siyang 3 tao doon na may hawak na mga tsaa. Nakita ni Catherine si Miriam at napansin niyang humihingal siya. Ano yun? May nangyari ba? Napangiti si Miriam. Lola, I think Diane got her mind straight. Straight? Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Catherine at nagtatakang nagtanong. Si George at Stanley ay nakatingin din kay Miriam na nagtataka. Lumapit si Miriam at umupo sa isang upuan. Nagbago ang isip ni Diane. Kasama na niya ngayon ang isang rich kid. Ang mayaman na batang iyon ay bumili ng 3 kotse para sa kanya at sa kanyang pamilya. Isa para sa kanya, isa para kay Meghan, at isa pa para kay Felicia. Ang kotse ay ang limited edition na AB mula sa Audi na nagkakahalaga ng $200,000 bawat isa. Ganon kamahal. Si Stanley ay isa pang tao na ayaw makita si Diane na namumuhay ng maayos. Nang malaman niya kung magkano ang halaga ng sasakyan, nagulat siya. Hindi naman masama ang sasakyan niya ngunit hindi ito kasing mahal ng mayroon si Diane ngayon. Higit pa rito, hiniling ni Catherine ang mga Shanahan na mamuhay ayon sa kanilang kinikita at iwasan ang pagmamayabang sa mga branded na luho. Kaya, bumili lamang siya ng kotse na humigit kumulang sa $100,000. Ngayon na si Diane at ang kanyang pamilya ay talagang mayroon na 3 kotse na mas mahusay kaysa kay Stanley. Ibig sabihin mas magaling sila sa kanya ngayon. Rich kid from which family? Is it Edward? He had said it. If Diane was willing to marry him, he will give Felicia $1 million of dowry. I didn't know he actually willing to fork out more money to buy cars for them. Sabi ni George matapos itong mapag-isipan. Umiling si Miriam. Hindi ko rin siya kilala. Baka hindi siya galing sa upper class family. Baka anak lang siya ng businessman. Pero malaki pa rin ang pera. You don't know. If you don't know him, it means hindi siya isa sa mga rich kids na nagkagusto sa kanya noon. Jeez, I'm shocked. Si Diane ay insist na makasama sila ni Severin just a few days ago. She changed so fast. Ngumisi si Stanley. Haha, she's such a good actress. Remember how she pretended to be pure and loyal? I guess she has succumbed herself to the power of money. Tama ka. She's so phony, sabi ni Miriam. Sa kabaligtaran, mukhang nagtatampo ang mukha ni Catherine. She reprimanded, Miriam, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? She's your sister and we are a family. How could you say those things about Diane? Sa ngayon, napagtanto na lang ni Miriam na napakalayo na niya.
Lola, naalala mo ba kung paano niya sinabing babalik lang siya kung hihingi ka ng tawad sa kanya? At ipinaglalaban ka niya dahil kay Severin. Nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya natin. Ngayong bumalik na si Severin pero ilang araw lang ang kailangan niya para magbago rin siya panunuyan ni Stanley. I don't find it weird. I bet she finally realized Severin only have the look and nothing else after spending 2 days with him. That's the only reason she's find another man. Maybe she has faced the reality. Walang sinabi si Catherine. Saglit siyang nag-isip at sinabi kay Stanley. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na maaari mong ayusin ang batang miss mula sa Longhorns? 2 araw na ang nakalipas. Paano ang pag-unlad? Nahihiyang ibinaba ni Stanley ang kanyang ulo at nauutal, Lola, hindi ko pa nagagawa. Napakahirap pakiusapan ng babaeng iyon. Sinubukan kong kumbansihin siyang bigyan tayo ng bahagi sa proyekto ngunit tumanggi siya. Bumili ako ng mga bulaklak at may tatak na bag para pasayahin siya at hindi niya ako pinansin. Sinabi ko pa sa kanya na maaari naming ibahagi ang kita sa kanya kung papayag siya, at nag-aalok pa rin ako ng pera. Sa pag-iisip na iyon isang sariwang bugzo ng galit ang bumangon kay Catherine. Sinaway niya ito, tulala ka ba? Kailangan pa ba ni Charmaine ng perang iyon mula sa iyo? Sa tingin mo ba kailangan mo siyang padalhan ng bulaklak o bilhan ng kanyang branded na mga bag? She's the young miss of the Longhorns. Do you think wala siyang branded na bag? Mas lalo lang siyang naiinis kapag naiisip niya iyon. Sa tingin mo ba talaga pinag-iisipan mo ang mga pakulo mo sa paghabol sa mga babaeng iyon ay gag-ana kay Charmaine? Baka iniisip niya na nakakainis at nakakadiri ka. Napaisip si Miriam saglit. Kaya sa palagay ko, hindi natin dapat hayaang makasama si Diane sa mayamang batang iyon. Bakit? Napatingin si Catherine kay Miriam na nagtataka at gustong malaman kung bakit niya nasabi iyon. Pag-isipan mo ito, kung hindi makumbinsi ni Stanley si Miss Charmaine. Kung gayon ang tanging pagkakataon na mayroon tayo ay hayaan si Severin na magpahayag ng magagandang salita para sa atin kay Mr. Henry. Kung si Diane ay ginagawa na kasama ng iba sa tingin mo tutulungan pa tayo ni Severin? Ang sagot ay hindi, sagot ni Miriam. Pagpapatuloy niya, kaya hindi natin dapat hayaan si Diane na makasama ang mayaman na bata na iyon. Sabihin sa kanila na ibalik ang mga sasakyan sa rich kid. At least, maghintay hanggang makuha natin ang pwesto natin sa proyekto ng Liberty City. Hindi agad nagpahayag ng opinyon si Catherine. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, sinabi niya, halika. Pumunta tayo doon para makita kung sino ang handang gumastos ng napakaraming pera para sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 145. Pagkapasok nina Diane at Severin sa bahay, mabilis niyang binitawan ang palso ni Severin. Walang nakakaalam kung kailan lumitaw ang kulay rosas na pulang kulay sa kanyang pisngi. Masaya at matamis ang pakiramdam ni Severin na parang kakakain lang ng pulot ng marinig niyang tinatawag siya ni Diane na honey. Medyo nagulat siya na namumula si Diane pagkatapos niyang hawakan ang kamay niya sandali. Sa lahat ng paraan, nagkaroon na sila ng anak na babae. Gayunpaman, nabuntis si Diane dahil hindi sinasadyang natulog silang magkasama. Maliban doon, wala pa siyang karelasyon noon. Likas na sa kanya ang mahiya na parang teenager. Bukod dito, pinananatili niya ang kanyang integridad maliban sa gabing natulog siya kay Severin. Kaya pala nahihiya pa rin siya. Diane, anong tawag mo sa akin kanina? Pwede mo ba akong tawagan ulit? Nakangiting naglakad si Severin at nagtanong. Pinanlakihan siya ng mata ni Diane. Wala naman. Anong tawag ko sa'yo? Nag-hallucinate ka ba? Nagtataka namang tumakbo si Celine at tumingin kay Diane. Tay, nagsisinungaling si nanay. Kanina ka pa niya tinawag na honey. Nagsinungaling siya. Nay, di ba sabi mo hindi magandang magsinungaling? Bakit ka nagsisinungaling? Napatingin si Diane kay Celine na mukhang nalilito at kakaibang walang magawa. Natahimik siya at hindi alam ang sasabihin. I'm an adult. Minsan adult lies but that's a white lie.
Bawal magsinungaling ang mga bata. Naiintindihan mo ba? Napasquat siya at nagpaliwanag pagkatapos mag-isip. Nagpout si Celine at parang naiintindihan niya. Oh, kaya ang mga matatanda ay maaaring magsinungaling ngunit ang mga bata ay hindi maaaring magsinungaling. Nakikita ko. Nakita ito ng lahat at natuwa sa kanya. Celine, halika rito. Hayaan mong yakapin kita. Lalong nagustuhan ni Felicia si Celine, lalo na't apo niya si Celine. Gayunpaman, si Celine ay nagtago sa likod ni Diane at ipinakita lamang ang kanyang maliit na ulo upang tingnan si Felicia. Medyo natakot siya. You silly girl, bakit ka natatakot sa akin? Nahihiya si Felicia. Damn, ang sarap sa pakiramdam ngayon lang. Naka-relax na nakaupo si Megan sa sopa. Palagi kaming may sarcastic na sinasabi si Miriam sa amin ni Diane. Nang itim ang mukha niya nang makitang may tatlo kaming magarang sasakyan. It does feel good. She never likes Diane and always trying to suppress Diane. What a crazy, sabi ni Felicia. Noon, nakagawa na si William ng tsaa at inihain ito sa coffee table. Judith, Maurice, eto, uminom kayo ng tsaa. Masyado kang mabait, William. Mabilis na tumayo si Maurice at yumuko ng kaunti para tanggapin ang tsaa mula kay William. Nako, this is the first time we visit. Nakalimutan kong bumili ng regalo. Masyadong mabilis ang nangyari. Maurice, bakit? Agad ding tumayo si Maurice. Oh, kayong dalawa. Please back seat. Agad na pinigilan ni Felicia ang dalawa. Anong ibig mong sabihin na wala kang binili? Hindi ka ba bumili ng kotse para sa akin at kay Megan? Isang luxury car na nagkakahalaga ng $260. Kahit si Stanley ang general manager ay hindi nagmamaneho ng ganoon kamahal na kotse. Hindi ba sapat na ito? Napangiti na lamang sina Judith at Morris at muling umupo. Tama siya, ito ay dapat isaalang-alang na isang regalo, ngunit nagkataon na nakalimutan namin ang lahat ng ito kanina. Gumaan ang pakiramdam nila na hindi man lang sila dumating na walang dala. Mayabang na tumayo si Megan at malakas na sinabi, hahaha. Magseselo siguro si Stanley kapag nakita niya akong nagmamaneho ng ganoong karangyang sasakyan. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, natuklasan niyang walang tigil ang pagkindat ni Felicia sa kanya, kaya kumunat ang noo niya at nagtanong, ano ang problema, Mom? Nagkaroon ba ng buhangin sa iyong mga mata? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang lahat ay may hindi mapakali na hitsura sa kanilang mga mukha. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makitang kakapasok lang ni Stanley, George, Catherine, at Miriam. Si Stanley, partikular, ay maasim ang ekspresyon habang nakatayo sa likuran niya. Hindi mo ba naisip na medyo walang galang ka sa iyong pinsan? Hindi tungkol sa kung hindi ko kayang magmaneho ng ganoon kagandang sasakyan. Hindi ko lang iniisip na kailangang sayangin ang lahat ng pera sa ganoong walang kabuluhang pagmamalabas. Ang prinsipyo ni Lola ay palaging dagdagan ang kita at bawasan ang paggasta. Nananatili lang ako doon. Malamig na tumikim si Stanley, at muling sinabi, it's bad enough that you're being wasteful. And it is even worse when you look down on your family members. Hindi nakaimik si Megan. Ang pahayag ni Stanley ay nagsilbi ng dalawang layunin, upang ituro na siya ay nag-iipon ng pera habang sabay na pinarurusahan siya dahil sa hindi niya alam kung paano gawin ang parehong. Nagpasya siyang tumugon ng hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Paanong sayang kung hindi man lang natin ginastos ang pera ng mga Shanahan. Ito ay regalo ng aking bayaw, kaya hindi dapat ito mahalaga sa iyo sa unang lugar. Sino ka para pamahalaan ang pananalapi ng aking bayaw? Pagkatapos niyang sabihin iyon, may naisip siyang muli at hindi niya napigil ang idagdag. Nga pala, sinasabi mong medyo matipid ka sa pagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga ng $116,000, pero alam ko, mahilig kang mag-bar at gumastos ng toneladang pera sa mga babae. Yan ba ang tinatawag mong matipid? Asar si Stanley. Don't make wild accusations without any evidence. While I do go to bar once in a while, I only do so to entertain clients. What do you know about these matters? Isa ka lang bimbo na walang utak.
Kinagat niya ang ngipin at saka inis na tiningnan ng galit si Megan. Lumapit si Miriam sa matandang babae, lumapit sa tenga ni Catherine, at bumulong, iyan ang lalaking kinabit ni Diane. Mabilis siyang magpalit ng partner, baka idagdag ko pa. Narinig ko pa siyang tinatawag siyang honey. Sinulyapan ng matandang babae si Miriam na may bakas ng sama ng loob sa kanyang mga mata. Ang binatang ito ay si Severin, at siya ang asawa ni Diane. May problema ka ba dyan? Ano? Naguguluhan ang itsura ni Miriam. Yan si Severin. Ngunit paano iyon? Hindi ba siya isang kawawang batang lalaki na kalalabas lang sa bilangguan? Lola, siya si Severin. Napalunok si Miriam, na nagtatakang tumingin sa matandang babae, at tila naghahanap muli ng kanyang kumpirmasyon. Oo, siya si Severin. May problema ba? Ngumiti ng mahina si Diane. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na tiwala ako sa pagkakataong magkaroon kami ng magandang buhay kapag bumalik ang ama ni Celine? Nakalimutan mo na ba? Halos himatayan si Miriam. Ganito nga ang sinabi ni Diane nung kinukutsa niya si Diane noon, pero naisip niya na ang kahulugan ni Diane ng magandang buhay ay pagkakaroon ng disenteng pagkain, damit, at tirahan. Sa kabilang banda, ang mayroon si Diane ay hindi lamang isang magandang buhay, ito ay luho sa pinakamagaling. Siya si Severin. Akala ko kalalabas lang niya sa kulungan. Ganon na ba siya kay Amon? Napakunot ang noo ni Miriam kung panaginip ba ito dahil napakasurreal ng lahat sa kanya. Sa isang tabi, sinabi ni Stanley, ayos lang siya. Siya ang gumawa ng malaking kaguluhan sa hotel noong kasal ni Easton noong araw na iyon. Matapos marinig ang sinabi ni Stanley, wala nang masabi si Miriam sa kabila ng kanyang pag-ayaw. Naalala ni Catherine na kailangan niya ang tulong ni Severin sa Liberty City at hindi niya maiwasang sabihin kay Diane, Diane, bumalik ka na. Hindi ba dapat ipinakilala mo sa amin ang lalaki mo? Maraming taon na ang lumipas mula nang mapaalis si Diane sa bahay, at kahit napakiramdam niya ay lumampas na ang lola niya sa linya noon, hindi rin niya masasabing galit din siya sa matandang babae. Kung tutusin, ang tanging dahilan kung bakit siya nasayang at natulog kay Severin sa isang lasing na engkwentro ay dahil ayaw niyang pakasalan si Edward at ang resulta ay tumakas siya. Sa makatuwid, palagi niyang naramdaman na siya ang may pananagutan sa lahat ng nangyari pagkatapos noon, lalo na sa mga tuntunin ng pagiging sanhi ng pagkawala ng reputasyon ng mga Shanahan sa nakalipas na ilang taon. Matapos marinig ang tono ng matandang babae, pinilit niyang ngumiti at sinabing, Lola, ito si Severin. Iyan ang kanyang ina, si Judith, at ang kanyang ama, si Maurice. Hello, Ma'am. Hey there, Lola. Agad na binati ni Severin at ng kanyang mga magulang ang matandang babae na nakangiti. Di nagtagal, ipinakilala ni Diane sina William, Stanley, at ang iba pa kay Severin at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng pagpapakilala, ngumiti ang matandang babae. Alam mo, Diane, I think I went too far in the past. Pinalayas kita noong buntis ka, and now that I think about it, I do feel that I've crossed the line. Sana ay hindi ka na magdaramdam sa akin. Simula ngayon, ang mga Shanahan ang magiging pangalawang tahanan mo, at sa tuwing may libreng oras ka, sana ay mas madalas kang bumalik at bumisita. Bakas sa mga mata ni Diane ang pagtataka, dahil hindi niya inaasahan na magkukusa ang matigas na matandang babae na humingi ng tawad sa kanya. Dahil napakatagal na ng kanyang nakatatanda para humingi ng tawad sa kanya, tama lang na huwag siyang magdamot sa nangyari ilang taon na ang nakakaraan. She tried her best to force a smile and said, nagkamali din ako sa part ko noon. Ang katigasan ng ulo ko ay nagdulot ng kahihiyan sa mga Shanahan. Hindi ko kayang magalit sa iyo, Lola. Lola ko pa rin kayo kahit anong mangyari. At least aware ka na nagdala ka ng kahihiyan sa pamilya. Si Miriam na nakatayo sa isang tabi ay nakahalukip-kap ang mga kamay sa dibdib at mahinang umungol. Matapos marinig yun, umasim ang mukha ng matandang babae sa sama ng loob at sinabi niya kay Miriam. Baka bumalik ka muna sa villa mo, Miriam. May pag-uusapan ako kay Diane at sa iba.
Bagamat masama ang loob ni Miriam, nakangangalang ang kanyang ngipin at naglagay ng peke ng ngiti bago tumalikod para umalis. Pagkaalis ni Miriam ay tumingin ang matandang babae kay Severin. "You're Severin, right? I'm not surprised na na-inlove si Diane sa'yo noon. You really are a good-looking man. I heard that you're also proficient in medicine and have superb medical skills. I guess you're not that useless after all." "Salamat sa papuri mo, ma'am. Ako, gaya ng sinasabi mo, hindi ganoon kawalang kwenta, haha." Sabi ni Severin na may malabong ngiti. Nagkatinginan sina Ludeth at Maurice. Hindi sila tanga, at alam nila kung ano ang ipinahihiwatig ng matandang babae. Bagamat hindi na siya nagtanim ng sama ng loob sa nangyari 5 taon na ang nakalilipas, tila hindi pa rin siya nasisiyahan sa kanilang anak. "Yung 3 sasakyan sa labas, nabili mo ba?" Tanong ulit ni Catherine sa kanya. Tumango si Severin. "Tama iyan." Napangiti ang matandang babae at sinabing, "Pero kalalabas mo lang, di ba? Saan ka nakakuha ng napakaraming pera?" Hindi nakaimik si Severin. Masyadong maraming tanong ang matandang babae na ito. Gayunpaman, nadama niya na hindi nararapat na huwag pansinin siya, kaya bahagyang ngumiti siya at sinabing, "To tell you the truth, nakilala ko ang isang savant sa bilangguan at nagkaroon kami ng isang napakahusay na relasyon. Binigyan niya ako ng maraming pera, kaya ang mga kotse na ito ay parang spare change sa akin." Sandaling natigilan ang matandang babae. Malinaw na hindi niya pinaniwalaan kahit kaunti ang paliwanag ni Severin, dahil sa kanyang opinyon, anumang pera na mayroon si Severin ay tiyak na ibinigay sa kanya ni Henry Langhorne. Pagkatapos ng lahat, nailigtas ni Severin si Henry, at makatuwirang asahan na bibigyan ni Henry si Severin ng pera bilang karagdagan sa isang villa. "Well, we'll be family from now on. At least, magiging manugang ka na ng mga Shanahan. Kung pakakasalan ka ni Diane, magiging bahagi ka rin ng mga Shanahan, di ba?" Tumango ang matandang babae at muling tinanong si Severin. Sa likuran nila, nagkatinginan sina George at Stanley ngunit walang pagtutol. Sa kaibuturan, ayaw nilang maging manugang ng mga Shanahan ang isang kalalabas lang sa kulungan. Gayunpaman, hindi na sila nang ahas na magsalita pa dahil naipahayag na ni Catherine ang kanyang paninindigan. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Severin na ganoon kabilis ang pagtanggap sa kanya ng matandang babae. Kahit na medyo mababa pa rin ang tingin nito sa kanya, gayunpaman ay tinanggap pa rin niya ang katotohanan na siya ang asawa ni Diane. Bahagya siyang ngumiti at tumango. "Tama ka, simula ngayon, pamilya na tayong lahat. Pamilya ko na rin ang pamilya ni Diane. Halika ngayon, umupo tayong lahat at mag-usap. Umupo na kayong lahat." Sinenyasan ng matandang babae ang lahat na maupo at muling tumingin kay Severin bago sinabing, "May kailangan ang aming pamilya sa tulong mo, Severin. Hindi mo sana tatanggihan ang aming pakiusap bilang aming bagong manugang, ngayon, di ba?" Naunawaan kaagad ni Severin kung bakit iba ang ugali ng matandang babae sa araw ng kasal ni Easton. Marahil ay iniisip niya ang proyekto ng Liberty City. Iyan ang magpapaliwanag kung bakit magiging ganoon kaganda ang ugali ng matandang babae sa kanya at mabilis na tinanggap siya bilang asawa ni Diane. Pagkatapos mag-isip muli, sinabi niya, "Tama ka, Lola. Isa na ako sa mga Shanahan ngayon, at tama lang na tulungan ko ang mga Shanahan." Tuwang-tuwa si Catherine nang marinig iyon. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, nagpatuloy si Severin, ngunit hindi magiging madali ang pagkuha nitong proyekto sa Liberty City. Nabayaran na ni Mr. Henry ang pabor na inutang niya sa akin, at masama ang pakiramdam ko kung muling abalahin siya. Iniligtas mo ang kanyang buhay, at ang hinihiling lang namin ay makapasok sa proyekto. Ganon ba kahirap? Baka isipin niya na medyo mapilit ka, pero hindi mo ba pwedeng ibaba ang ego mo para sa atin? Nang marinig iyon, agad na humakbang si Stanley at sinabing, "At saka, bahagi ka na ng mga Shanahan ngayon. Tama lang na tulungan mo kami." Tumingin si Severin kay Stanley, at pagkatapos ay sinabing may mahinang ngiti, "Bueno, maaari ko pa ring subukan. Ngunit umaasa ako na maaari kang pumayag sa isang maliit na kahilingan ko kung gagawin ko ito sa huli para sa iyo."
Nang marinig iyon ng matandang babae, biglang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Tinitingnan mo ba ito bilang ilang uri ng deal? Ano ang ibig sabihin nito, Severin? Ipinakita ni Lola ang kanyang kagandahang loob na tanggapin ka, ngunit sa halip na magpasalamat at magbigay ng ilang kontribusyon sa mga Shanahan, tinatrato mo ito bilang isang uri ng deal. Natigilan lang si Stanley saglit bago sinamaan ng tingin si Severin. Sa kanyang pagtataka, mahinang ngumiti si Severin at sinabing, hindi ganoon kadali, alam mo. Napaka-realistic kong tao, at hindi ako mahilig gumawa ng mga bagay nang walang anumang kapalit. Huminto siya at pagkatapos ay sinabing, at saka, hindi ka ba naging napaka-realistic din noon pa man? Kung hindi dahil sa relasyon namin ni Mr. Henry, hindi ko akalain na ang matandang babae ay magiging magalang sa akin ngayon. Severin, anong pinagsasabi mo? Natigilan si Felicia at nagmamadaling humakbang para akitin siya. Gayunpaman, diretsyong tumingin si Severin sa matandang babae at sinabing, ikaw ang baalang mag-isip. Haha, ang tapang mo. Walang sinumang umasa na tatawa ang matandang babae ng ganoon kalakas sa sandaling iyon. Sige, tanggalin na natin ang paligoy-ligoy dahil nilinaw mo na ang sarili mo. Gusto kong malaman kung ano ang gusto mong gawin ko kapalit ng pabor sa amin. Pagkatapos ay sinabi ni Severin, madali lang. Mahusay na pinamahalaan ni Diane ang kumpanya noong nakaraan, ngunit ang pagkasalikop sa akin ay nagpabago sa kanya mula sa pagiging isang malakas na babae sa paningin ng lahat tungo sa pagiging nasa isang masamang sitwasyon ngayon. Ginagawa ko ito para sa kanyang kapakanan, at ang gusto ko ay simple. Ngayong tinanggap na siya pabalik sa pamilya, umaasa ako na maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang posisyon bilang general manager ng Shanahan. Noong una, gusto ni Felicia na pag-alitan si Severin dahil sa labis na pagdedemand at pagiging walang utang na loob, ngunit lihim siyang natuwa nang marinig ang kahilingan ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamagandang senaryo ay para kay Diane upang magpatuloy sa pagtatrabaho sa Shanahan Corporation. Halos hindi sumagi sa isip niya na ang kahilingan ni Severin ay para sa kapakanan ni Diane sa halip na sa kanya. Tumawa siya. I think Severen's right. Si Stanley ang pumalit sa posisyon ni Diane nang siya ay makick out sa pamilya, pero ngayong bumalik na siya, hindi ba siya dapat gumawa ng paraan para makabalik siya? Kalokohan. Nagalit si Stanley sa narinig. Sinamaan niya ng tingin sina Severin at Felicia habang sinasabi, I wonder what's going on your minds. Dapat ay nagpapasalamat ka na pinahintulutan ng matandang babae si Diane na bumalik at hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Siguradong nananaginip ka kung sa tingin mo ay maaaring mong hilingin na gawing general manager muli si Diane. Hinding-hindi siya papayag ang ipagpatuloy ang kanyang posisyon, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang talikuran ang proyekto ng Liberty City. Nanatiling tahimik si Catherine saglit. Tumingin siya kay Severin, pagkatapos ay kay Diane, at pagkatapos ay sinabing, bigyan mo ako ng 3 araw para pag-isipan iyon. Natigilan si Stanley, na kanina pa sinusubukang magpakita ng dominasyon, pagkatapos marinig iyon. Lumingon siya, at hindi makapaniwalang tumingin sa matandang babae, at sinabing, nagbibiro ka, tama. Bakit mo iisipin ang isang bagay na ganoon? Paano ka makikinig sa isang natalo na manugang tulad ni Severin? At saka, ikaw ang Shanahan matriarch. Paano mo hahayaan ang iyong sarili na mabuli niya? Don't make wild accusations, Stanley. I never bully her. This is a fair deal. Sabi ni Severin. Eto kung makukuha man ng mga Shanahan ang kota para sa proyekto ng Liberty City ay walang kinalaman sa akin. Papakasalan ako ni Diane, not the other way around. Naiintindihan mo, hindi ba? Magpakasal ka, siya pa rin ang panganay na anak na babae ng aming pamilya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagsisikap ng pamilya sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanya? Hindi mo siya binigyan ng doti at hindi ka nagdaos ng kasal para sa kanya, ngunit nagkaroon ka ng sarap na sabihin na papakasalan ka na niya. Pinandilatan ni Stanley si Severin at sinabing may pang-aalipusta, tumingin ka sa salamin muna. Hehe, don't worry, nasabi na ng bayaw ko na siya ay babawi kay Diane in terms of the wedding.
Bibigyan din niya ang parents ko ng $7.5 million bilang dote. Everything's already settled, Stanley. Don't get yourself in a twist over it. Tumayo si Megan at dinapensahan si Severin. Kabanata 150. Kung tutusin, si Stanley ang karaniwang kaaway nila dahil sa dalas nitong pambubuli sa pamilya nito. Alam na alam niya ang katotohanan iyon. Sa pagkakataong ito ay napatingin din ang matandang babae kay Stanley. Sa tingin mo ba nalilimutan ko ang ginagawa mo sa nakalipas na ilang taon? Bumababa ang lahat sa nakalipas na 3 taon, at natuto ka na ring magpeke ng mga account. Ano ang tingin mo sa akin? Isang matandang babae na may edad na. Malaki ang nawala na pera sa ating pamilya sa nakalipas na 2 taon, at kung magpapatuloy ito, baka hindi na natin mapanatili ang ating pangatlong klase ng pamilya. Napayuko si Stanley sa isang iglap at wala na siyang tiwala sa sarili niya noon. Malinaw, ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng malakas. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ang matandang babae ay lihim na nag-iimbestiga sa mga account ng kumpanya, hanggang sa malaman niya ang tungkol sa kanyang mga mapanlinlang na gawain. Si Lola ang pinakamatalino. Ang kumpanya ng pamilya natin ay umunlad noong si Diane ang general manager. Nang marinig ni Megan ang sinabi ng matandang babae, agad din siyang sumingit. Matapos mag-isip ng ilang sandali, muling sinabi ng matandang babae, "Kapamilya ko kayong lahat, at ayokong masira ang ating kinabukasan dahil lamang sa mga personal na interes. Hindi mo ba naisip na magiging biro kung hindi man lang natin mapanatili ang ating katayuan bilang isang third-tier na pamilya? Tama ka, kailangan nating magkaroon ng kinabukasan para sa mga Shanahan." Nadama ni Felicia na malapit na ang kanyang pagkakataong makabalik sa mga araw ng kaluwalhatian, at nagpatuloy siya, "Nga pala, Nay, hindi mo na kailangang mag-alala masyado tungkol dito. Sigurado akong haharapin ito ng maayos ni Severin. Ang pinaka-kailangan niyang gawin ay maging kaunting bagay. Naniniwala ako na si Mr. Henry ay magpapakita pa rin sa kanya ng ilang kagandahang loob, gayunpaman." Biglang tumakbo ang ilang bodyguard. "Bad news. Bad news. Anong problema? Bakit lahat kayo nagkakagulo?" Medyo nagalit ang matandang babae noong una dahil halatang pinipilit ni Severin ang kanyang kamay. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kinabukasan ng mga Shanahan, wala siyang pagpipilian kundi hilingin kay Severin na tulungan siyang masecure ang proyekto ng Liberty City. Bukod dito, si Stanley ay naging walang kakayahan, at siya ay labis na nabigo bilang isang resulta. Ang pagkakaroon ng ibang tao na pumalit bilang pangkalahatang tagapamahala ay isang opsyon na dati niyang isinasaalang-alang, ngunit ang kakulangan ng angkop na kandidato ay humadlang sa kanya sa paggawa ng desisyon. Ang pagbabalik ni Diane ay isang magandang pagkakataon para sa wakas ay maisagawa ang planong iyon. Bilang karagdagan, siya ay masyadong marami. Alam niya ang katalinuhan ni Diane sa negosyo. Nang siya ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa, ang mga bodyguard ay nagsitakbuhan, at pinandilatan niya sila ng masama bilang isang resulta. Narito ang pinuno ng mga Chavez kasama si Mr. Rufus. Hinihiling nila sa amin na ibigay sina Severin at Miss Diane kung hindi ay sisimulan na nilang salakayin ang mga Shanahan. Maamong sabi ng isang bodyguard. "Ano?" Natigilan ang matandang babae nang marinig iyon. Ang mga Chavez ay isang pangalawang tier na pamilya, at isa na ang mga Shanahan ay hindi maglalakas loob na masaktan sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Bakit biglang nandito ang mga Chavez? Nagtataka ang matandang babae. Pagkatapos ay tumingin siya kay Severin at nagtanong, "Na-offend mo ba sila, Severin?"